Swerteng nakaligtas si Ronnie Liang sa aksidenteng kinasangkutan nang walang matinding sugat o bali sa katawan. Milagro naman ang pagkakaligtas ng singer na si Ronnie Liang sa matinding car accident. Ligtas na ang Pinoy Dream Academy runner-up na si Ronnie Liang matapos maaksidente ang kanyang sinasakyan habang papunta sa El Nido sa Palawan. Sa text, Kung ang mga litrato kasi ng sasakyan ang pagbabatayan, himalang nakaligtas ang pasahero ng sasakyan, lalo na sa pwesto ni Ronnie na katabi ng driver sa harapan. Isang lugar na minsan ay tinatawag na death seat. Nakita mo silang lahat, ikaw lang ang walang galos. Yes. Isang malaking milagro nga kasi sabi, nakaupo ka sa harap and usually pag binangga ang harap, yung mga compartment po forward. Tapos tutulog pa. Ang seatbelt lang talaga nag-save sa akin nun. Kung hindi ako naka-seatbelt, lalabas ako sa windshield sa sobrang lakas ng impact. Lalabas ako doon. Baka wala na. Ibang chine-check ko mga kasama ko. Of course, takot ako, kinakabahan ako. Deep inside, merong parang joy or kagalakan na, Lord, you are so good, na wala nangyari sa akin ganun. Isang dekada na ang nakakalipas mula nang maipasa ang Republic Act 8750 o Seatbelt Use Act of 1999. Ayon sa batas, ang bawat pasahero ng isang sasakyan ay dapat na nakasuot ng seatbelt. Pero kung titignan ang mga datos, malaki pa ring porsyento ng matitinding pinsalang natatamo sa mga aksidente sa sasakyan ay dulot ng hindi pagsusuot ng seatbelt ng mga pasahero. Mabuti na lamang at kasama si Ronnie sa maliit na porsyento ng mga Pilipino na nakasanayan ng magsuot ng seatbelt. Hindi lamang ang kanyang kapakanan ang iniisip ni Ronnie. Naisip niya ring importanteng maipagamot kaagad ang kanyang mga kasama. Milya-milya ang layo nila sa syudad at mahina rin ang signal ng mga telepono. Mabuti na lamang at may mga nagmamagandang loob sa mga sasakyang dumaraan. Tulong! Tulungan nyo kami! Tulong po! Ano pwede namin tulong? Pwede nyo may dalhin sa ospital. Naku, malayo yung ospital dito sa Puerto Princesa pa. Sige, dalhin nyo na lang ito. Pero hapakan na kayo doon! Apat na oras pa ang dumaan bago nadala si Ronnie at ang iba pa niyang kasama sa klinika sa El Nido para sa paunang lunas. Sa pagkakataong ito, saka nakaramdam ng panghihina ng katawan si Ronnie. Una niyang napansin ang kanyang boses. Okay, George, uwi na tayo Manila. Parang hindi ko na kaya tuloy ito. Wala na lumalabas sa boses ko. At namamalitin mga pa ako. Sige, Ron. Subukan ko ba sa aking nagkukontrata sa akin. Pero sinabi sa kanila ng staff, kailangan kanta pa rin si Ronnie. Kasi nag-aabang yung mga tao, politics yun, baka magalit mga tao. Ika nga, the show must go on. Walang nagawa si Ronnie at ang kasamang komedyante, kundi ituloy ang palabas. Para kay Ronnie, ito na raw marahil ang pinakamahirap niyang karanasan bilang isang profesional na mang-aawi. Pinilit kami kumanta kahit sinabi na hindi na kaya. Pero may manager ko, mayroong bandage yung ulo niya. Ang gusto pa nga nila, bukas na lang kayo magpa-hospital. Huwag kayo mag-alala, gagasusin namin yung hospital niyo bukas. Hindi po kailangan na namin yung sinasponsible. O kumanta ka muna. Sabi niya yan. Naging professional ako that time. Pagkatapos ng konsyerto, agad din bumiyahe pabalik ng Maynila si Ronnie. Sinikap niyang kalimutan ang pangyayari. Pero paano nga ba nito binago ang kanyang mga pananaw sa buhay?